Kagaya nga po ng sabi ko sa inyo kanina, yung wait, alam naman natin yun eh. Pag binasa natin ng Bible, from places to other places of the Scripture, talagang there are commands of waiting. Now, doon pala sa waiting, importante, hindi lang mahalaga na ikaw ay marunong mag-antay, importante rin yung habang nag-aantay ka, meron kang pagtitiwala. Di ba? Kasi, pwede tayo mag-intay, kaya pumapasok doon yung doubt, yung pagdududa, kasi yun yung pinipid ni Satan sa atin eh. While waiting, 'di ba? Kung ano-ano mga pinipid ni Satan sa atin na mga skepticisms, kung ano-ano mga doubts yung pinipid niya sa atin. So importante na hindi lang tayo marunong mag-antay, dapat marunong tayo mag-antay na may pagtitiwala. So, kaya nga po, ang ating sermon today is called Wait Trustfully. When you research the word trustfully, ibig sabihin po nito is, trustfully means confidence in someone. Ibig sabihin, nag-aantay ka kasi meron kang kumpiyansa, may tiwala ka dun sa inaantay mo. Okay. Confidence in someone or in something. Yung willingness to believe without suspicion. Di ba? Yung naniniwala ka nang walang pagdududa or hesitation. It is a sense of optimism or hope or reliance. Okay. So my first question this morning is, when you are facing difficulties, troubles, how do you motivate yourself? Kasi importante yon. Importante yon. Paano mo minomotivate yung sarili mo? Diba? What sustains you? Ano yung nagpapalakas sa iyo if you're in difficult times? Importante po ba 'yon? Importante 'yon kasi kaya maraming dumadaan sa depression, may mga anxieties, 'di ba? Merong mga sorry po pero there are mga suicidals. Kasi sabi nga nila, pag ang tao daw ay nawalan na ng pag-asa, ang kasunod nun, syempre yun na. So talagang, what sustains you? Yan, ang question natin ngayong umaga, first question. What sustains you if you come into some difficult times in your life? Ano yung sustaining word ng Lord sa'yo? Or ano yung sustaining verse na pinangahawakan mo when you are in difficult situation? Meron ba? Kaya it's very important that you know the word. Ano ba? Meron, 'di ba? Meron kasi sabi nga ba, ito yung life verse ko. Ito yung verse na pinanghahawakan ko. And this verse sustains me. Ito yung nagpapalakas sa akin every time. Every time na nanghihina ako, every time na talagang dumadaan na talaga sa difficulties, pinapaalala ng Holy Spirit sa akin yung word. Diba? Well, I'll give you one passage in the Bible. Open your Bible in book of Genesis chapter 48 verse 15. Okay. Ito po story ito ni Jacob eh. Okay. Maliwanag sa kanya eh. Maliwanag sa kanya yung confidence that God is with him. Sabi niya dito, the God before whom my fathers Abraham and Isaac walked. The same God that his ancestors worship is the same God na wino-worship niya. Pero dito sa next phrase nitong passage na to, sabi ni Jacob dito, the God has been my shepherd all my life long to this day. Now, kanina tinatanong ko sa inyo, ano yung sustaining word o sustaining verse mo when you're in difficult situation? Dito, sabi ni Jacob, alam ko na ang Diyos ang aking shepherd. Now, when you hear the word shepherd, ano po mapasok sa isip ninyo? Di ba? Ang shepherd siya yung nagga-guide, nagli-lead, nagpo-protect, siya rin yung nagpo-prune. Alam niyo ba yung mga tupa? Kaya di ba, ang Bible talaga gumamit ng mga metaphor. Isa sa ginamit niyang metaphor is yung sheep. Tayo daw, di ba? Tayo mga mananampalataya. Tayo yung mga tupa. Okay. So, pag ang shepherd, syempre merong sheep.
Siya ang shepherd, siya yung nag-guide, nagli-lead, nag-feed. Kasama din doon yung pruning. Alam nyo ba na ang mga tupa gustong-gusto niyan na sila ay, ano tawag sa ganun, di ba? Sa ating yung mga fur parents dito, dinadala natin sa tawag dito, sa salon yung ating mga alaga, di ba? Para sila. Ano tawag doon? Ginugroom. Alam niyo ba na mga tupa gustong-gusto niyang ginugroom sila? Ginugroom sila kasi pag yung kanilang mga balahibo ay masyado makapal, sumasabit sila sa mga tinik-tinik. Kaya gustong-gusto nila pinuprune. Well, but anyway, yung grooming na yon for us today, yun yung syempre yung mga corrections. Di ba? Mga correction, kaya nga sabi nga, pag Kristiyano ka, dapat hindi ka pusong mamon. Pakisabi nga sa katabi mo, dapat hindi ka pusong mamon. Di ba? Dapat walang tupang pusong mamon. Amen. Pero ang gusto kong makita nyo dito, yung sinabi ni Jacob the God who has been my shepherd all my life. So nandun yung confidence niya. Di ba? Maaring ito, isa to sa mga, ito isa sa mga sustaining word. Pero dito yung relationship niya sa Panginoon, nakita niya Now, gusto ko kayong dalhin ngayong umaga naman kay Habakuk. Okay. Alam ko, kilala nyo to si Habakuk in the Old Testament. Okay, nakita natin na we need to turn to the Lord in our difficult days. Sino bang walang pinagdadaanan? Diba? Sa totoo lang, kaya napag-uusapan natin itong mga pinagdadaanan na to. Sabi nga natin, diba? Sabi nga nung iba, pag may pinagdadaanan ka, huwag mong tambayan. Diba? Dadaan lang yan, lilipas din yan. Praise God! Praise God, kasi buti na lang talaga merong Diyos. Kahit na anong difficulties, anong problema, dadaan lang yan. Lilipas din yan. Amen. So, in our difficult days, one of the most important ways we need to turn is to Him, to God. And of course, in His Word. Importante po yun. Importante yun. Yun yung sustaining mo Sustaining mo. Sa bawat sitwasyon, sa bawat kalagayan, if you read your Bible, it's a life's manual, makikita mo talaga lahat ng situations nandoon So kaya dapat talaga meron ka talagang sustaining verse. Okay? So, and that is what Habakuk does dito po sa passage natin ngayong umaga. Struggling siya Diba? Struggling siya with what God told him was going to happen. Di ba? Parang sabi nga natin, pag binasa natin yung Bible, makikita natin itong mga ating mga ancestors, di ba? Makikita natin dito kung ano yung pinagdaanan nila, kung paano din sila nagtagumpay. So, what is it for us today when you read your Bible? What is it for us today? Ano ang sinasabi niya sa atin ngayon? So, nakita natin, pag binasa natin itong story ni Habakuk, struggling siya doon sa sinabi ng Diyos sa kanya at kung ano yung pwedeng mangyari. Pero hindi siya nag-give up on God. Yun yung maganda doon Na kahit anong difficulties, ano yung troubles sa pinagdadaan natin, never give up on God. Huwag kang lalayo. Huwag kang lalayo sa Panginoon. At sabihin ko po sa inyo, the more na dapat na mas lalo kang kumapit sa Panginoon, yung moment na nandun ka sa difficult situation. Yun yung mas dapat kakapit ka sa Kanya. Kasi wala ka namang ibang pupuntahan Amen po ba yun? So, si Habakuk, he didn't give up on God. He was committed to trust. Ayun na yun. Makikita natin dito yung waiting trustfully. He was committed to trust God in His Word. Kailangan talaga, hindi lang tayo marunong mag-antay, kasi lagi natin na pag-uusapan yun, wait lang, mag-antay ka lang sa Panginoon. Pero, isa rin palang importante while waiting is yung meron pagtitiwala. May kumpiyansa ka doon sa hinihintay mo. Okay? So, Habakuk is a great example for us to do the same thing in our own difficult days. So, gusto kong makita natin na yung story ni Habakuk at ano naman ang kinalaman nito para sa atin today. Diba? Kaya nga sabi ng Bible, isinulat itong mga to para yung learning, yung lesson nila, makita din natin at maisapamuhay din natin. So, let's look together at Habakuk's commitment to hear from God. Okay, so itong word na nakuha niya, yun yung nag-sustain sa kanya in his difficult days. Habakuk was in a difficult time in the land of Judah.
Okay. So, marami siyang mga why questions. Ganon din po tayo, di ba? Ang dami nating why questions. Ang dami nating mga bakit questions. Lord, bakit ganon? Lord, bakit nagkaganon? Lord, bakit ba ganon? Di ba? Ang dami nating why questions. Umamin. Amen, di ba? Ang dami nating why questions. Now, si Habakuk, ang dami rin niya mga why questions, and one of his why questions was yung, Lord, what was happening? Bakit nangyayari? Natanong niyo na ba yun sa inyo? Kasama doon sa mga why questions ninyo, na, Lord, ba't ganun nangyayari? Lord, nag-church naman ako. Nagdi-devotion naman ako. Di ba? Nagbibigay naman ako. Nasa cell group naman ako. Pero ba't ganun pa rin ang nangyayari? Pero pag binasa mo, yung story ni Habakuk, sabi niya, ganun pa man, I'll keep on my stand. Ayun yung sinasabi natin kanina, na don't give up on God. Don't give up. Kasi marami sa atin, pinlano na lumayo sa Panginoon eh. Meron ba? Meron ba dito nagplano? Ayoko na. Lalayo na ako. Diba? Pero the more na lumayo ka, mas lalong lumaki yung problema. Di ba? Kaya talaga, pag may nakita kang kapatiran, kapatid, balik ka lang sa Panginoon. Balik ka lang sa Panginoon, hindi naman ikaw ang unang tao na nakaranas niyan. So, yun nga yung nag-sustain sa kanya yung word from God, from the one true living God. At church, that's what you need. That's what I need in difficult days. You need a word from God. Kasi ang word talaga ng Lord, yan yung true. Yan yung talaga yung yan talaga yung sabi nga, He never lies. So, mga kapatid, brothers and sisters, today we look at the story of Habakkuk in chapter 2, verse 3. At itong passage kasi na to speaks about the nature of faith and the importance of waiting. Alam ko po, hindi man kayo magsalita sa inyong kinaupuan, marami kayong inaantay. Amen ba yon? Alam ko yon. And sabi ko nga po sa inyo, hindi lang waiting ang importante. It is also important that you wait trustfully on the Lord. Again, pag sinabi nating trustfully, merong confidence in someone. Alam mo na ang Diyos na inaantay mo ay, sabi nga, He who promised is faithful. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, ano yung sustaining word mo? Ano yung mga promises na pinangahawakan mo? So, if you're in difficult situation this morning, okay, sabi ko nga sa inyo, in book of Habakkuk chapter 2 verse 3, and let me share with you, ito po is a paraphrase verse. Okay, pag sinabi natin paraphrase verse, ito yung mga paraphrasing, the same meaning, pero mas pinalawak niya clearly para mas maintindihan. Okay? So, please join me in reading Habakkuk chapter 2 verse 3. Ulitin ko po. Whenever there are difficult days, what you need is a word from God. Amen. Habakkuk chapter 2 verse 3 says, there will come a time when your tears will fall. Iiyak ka pa din. But not because of your troubles, but because God has answered your prayers. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Alam niyo ba sabi sa Tagalog, dadating ang panahon na iiyak ka, hindi na dahil sa problema mo. Iiyak ka dahil sinagot na ni Lord ang mga panalangin mo. Wow. Yung bang maiiyak ka at sasabihin mo, Lord, thank you. Okay ba? So, pwede na tayo mag-close? When the Lord gave me this message, kasi sabi ko nga po sa inyo, every time I come and preach in front of you, I'm also preaching to myself. Sabi nga kanina, sino bang walang pinagdadaanan? Diba? Lahat naman tayo may pinagdadaanan. Now, syempre, the Lord is revealing Himself.
Maaring iba-iba kung paano niya nire-reveal yung sarili niya sa atin. Pero it boils into one perfect revelation. Walang iba kundi yung word niya. Kaya church, itong Habakuk 2:3 na to, gusto kong i-share sa inyo. Based siyempre din sa aking personal na karanasan at ang revelation ng Panginoon, dadating ang panahon na iiyak ka, hindi na dahil sa problema mo. Nakakatch ba ng heart mo yung sinasabi ko? Sino dito yung iyakin? Pag may problema, wala kang magawa, kundi umiyak na lang. Dumating ka na ba doon sa hindi mo alam kung ano yung gagawin mo? Hindi mo na alam. Lord, di ko na alam gagawin ko. Di ba? Iyak ka ng iyak. Maghapon, ilang araw, iyak ng iyak. Di ba? Tapos, magpapatay ka na ng cellphone, hindi ka na makontak. Di ba? Iyak. Dahil because of troubles. Pero church, Lord, nire-receive namin itong word mo na to. And this could be the day. Iiyak ka dahil sinagot na ni Lord yung mga panalangin mo. Hindi na dahil sa problema mo. But do you ever struggle with patience? Diba? Parang hindi ko alam kung even nung unang panahon o mas matindi yung ating generation today na talagang struggle talaga tayo with patience. Kasi nga, naka-experience na tayo. Kaya natin hinahanap dahil naranasan natin. Kung di naman natin naranasan, di naman natin hahanapin. Diba? Masyado na tayong patience pagka mabagal ang internet. Nagagalit tayo kaagad. Diba? Nagbabuffering. Tulad kanina, nawawala-wala. Diba? Tapos, sabi ko nga, pag nasa pila tayo, masyado tayong mainipin. Kasi yung generation natin ngayon, gusto natin lahat instant. Kaya nga may mga microwave na, may instant popcorn, instant noodles, diba? Instant baby. Diba? Iba na yung generation natin. Pero, again, church, do you ever struggle with patience? Specifically with patiently trusting in God to work things out in time? Kasi meron talagang God's timing na tinatawag eh. Diba? Yung sabi natin lagi, in His time, He makes all things beautiful. Diba? Alam nyo, meron ako naka-fellowship na isang pastor before, napag-sharean namin. Talagang, alam mo, while waiting, sabi ganon, papaano mo malalaman na itong bagay na to ay kalooban ng Panginoon? Alam nyo, isang mararanasan ninyo yung peace in your heart. Merong peace. Pag galing kay Lord yan, may peace. Amen? Tandaan nyo yan may peace yan. Now, this is certainly a struggle sa heart ko. Ako din, medyo meron din akong patience issue. Diba? Ako naniniwala ako doon. But it's why I love Habakuk chapter 2 verse 3. Because in this, God reminds me, at sinishare ko rin po sa inyo this morning, na it reminds me and you, if it seems slow, kasi yun ang sabi ng Habakuk verse 2 verse 3, kahit na nga it seems slow, wait for it. It will surely come, it will not delay. Diba? Pag yan ay kalooban ng Panginoon, it will surely come. It will delay. And then, alam nyo ba, while waiting, kaya ko ini-encourage po ang bawat isa, while waiting, meron ka nararamdaman na peace. Kasi, Pastor, hanggang kailan ako mag-aantay? Kasi, yung nagkwento sa akin before na naka-fellowship ko na pastor, grabe, inantay niya, pinagpipray niya, inantay niya, inililigawan niya for 10 years. Grabe, Ngayon, wala na. Yung generation natin ngayon. Hindi na. Meron pa bang ganon? Nanligaw ng 10 years sa panahon natin? Parang 10 minutes lang ata ngayon. No? Pero sabi ng Lord it seems slow. Minsan palagay natin, Lord, parang ang tagal naman. Ang tagal naman. Parang, Lord, parang sasagutin mo pa, ang bagal, Lord. Pero sabi ng Lord, if it seems slow to you, wait for it. It will surely come. It will not delay.
So, there is so much there. The fact that God says in His Word, if it seems slow, certainly or clearly communicates that there are times when things will seem slow sa life natin. Meron talagang, mapapansin mo, may biglaan. Meron naman parang wait, di ba? Parang merong waiting period talaga. Pero importante nga, ano ang dapat mong gawin while waiting? Importante po yung while waiting kasi doon sa waiting period, doon pumapasok lahat yung doubts, di ba? Yung impatience, doon lahat pumapasok eh. And bakit Lord, bakit ganon? Ba't puro na lang ako waiting? Ako po personally, ang dami ko ring waiting list eh. Pero alam ko, kaya nga sabi ko sa inyo kanina, yung sinabi ni Jacob na, He's my shepherd all the days of my life. Alam nyo, ang isa pang ibig sabihin nun, mga kapatid, is dapat kabisado mo yung galawan ng Lord sa'yo, yung method ng Lord, kung paano siya kumikilos sa'yo. Diba? Paano, nakikita mo paano ka ginaguide ng Lord, paano ka nilid ng Panginoon. Dapat kabisado mo yung method ng Lord eh. Because it's personal. Maaring iba yung method ng Lord sa akin, maaring iba din yung method sa'yo. Pero dapat, sabi ni Jacob, He is my shepherd all the days of my life until now. So alam niya kabisado niya yung galawan ng Panginoon. So, dito sa passage na binasa natin, if it seems slow, ganun pa man yung command ng Panginoon, wait for it. Wait for it. So, church, let me ask you again, what is your sustaining verse? Ano yung talagang alam mo, Lord, walang-wala na talaga. Wala na. Pagtingin mo sa ATM mo, wala na, negative na. Diba? Pagtingin mo doon sa lalagyan mo ng bigas, wala na, last na pansaing ko na to. Parang naalala mo yung widow, di ba? In the time of Elijah, di ba? So, ano yung sustaining verse mo? Yung walang-wala na pero pinaalala sa'yo ng Holy Spirit, do not worry. God will provide. Yun ang mga sustaining verse eh. Diba? Yung alam mo na merong word na ini-instill ang Lord sa heart mo. So this morning, yun ang sinasabi ng Lord sa atin. If it seems slow, akala mo, pero church, if it's God's will, it will surely come. Amen ba yun? Ako nga, dami kong prayer, meron ako experience, 7 years bago sinagot ng Lord. Kala ko nga, wala na eh. Pero yung pala yung perfect timing niya. Kasi in His time, He makes all things beautiful. Tama? Tingnan mo nga katabi mo, beautiful ba? Amen? Yung dadating yung time na sinagot ng Lord yung prayer mo, tas speechless ka na. May iyak ka na lang, sabi mo, Lord, thank you. Wow, sarap, no? Woo, Lord. Eto na yon. Eto na yon. Kasi alam niyo po, Habakkuk 2:3 reminds us that we must wait patiently on the Lord, knowing that His promises will be fulfilled in His time. Hindi talaga siya time natin eh. Kasi during the time of waiting, marahil maraming inaayos pa ang Lord. Inaayos pa yung character natin, di ba? Kung ibang tao yung pinagpe-pray mo, siyempre, inaayos din ng Lord yung character ng tao na yun. Di ba? Ganun talaga. So even if it seems delayed, itong Habakkuk 2:3 na to encourages us to trust in God's perfect timing. Even when we face with uncertainty or challenges. Di ba? Hindi mo alam eh. Hindi mo alam kung ano ang meron sa future, pero merong may hawak ng future. Kaya ang mangyayari nun, church, while waiting, dadating yung time na hindi ka naiiyak dahil sa problema mo, iiyak ka dahil sinagot na ng Lord yung panalangin mo. So magkakaroon ngayon ng shifting from troubles to joy. Amen? Kaya pala sa scripture yung sa gabi umiyak ka, pero sa umaga, tumatawa ka na. Tawang may kaligayahan yan, ha? Amen? Church, the message encourages a change in perspective. Yun pala yun. Di ba? Moving from the sorrow and hardship of troubles to the joy and gratitude of God's blessing. Kasi alam mo, sa totoo lang, isa sa mga karanasan ko, mas lalo mong pahahalagahan at lalong mas masaya ang puso mo pag yung medyo nag-antay ka ng
konti. Kesa yung biglaan dumating, pwede naman gawin ng Lord yun because He's the Almighty God. Pwede naman gawin kaagad ng Lord yun eh. Pero maaaring ang merong ginagawa ang Panginoon in the process. Di ba? Kasi pag madali bitawan. Pero yung nahirapan kang makunin, ang hirap bitawan yan. At saka mas masaya. Tama? Hindi yung yung ang bilis mong nakuha. Ayun lang. Ganun lang pala yun. So, yung certainty of the Word of God, dito sa book of Habakkuk, tingnan natin ulit, sabi dito, in Habakkuk 2:3, for still the vision awaits its appointed time. It hastens to the end. It will not lie. Kita nyo, sabi ng Lord, if it seems slow, wait for it. It will surely come. It will not delay. So, the Hebrew for it will not fail literally means it will not lie. Hindi magsisinungaling ang Diyos sa iyo. Amen ba yon? Sa Tagalog, sabi dito, isulat mo muna ito dahil hindi pa dumadating ang takdang panahon. So meron talagang takdang panahon. There is time for every season. There is time for everything. Meron talagang takdang panahon para mangyari ito. Ngunit hindi magtatagal. Kasi sa heaven kasi hindi naman bounded by time eh. Dito lang naman sa atin talaga eh. Di ba? Pero sabi ng Lord, may takdang panahon, ngunit hindi magtatagal at tiyak na mangyayari ito. Ngunit kung magtagal ng konti, hintayin mo lang dahil tiyak na mangyayari ito sa takdang panahon. So ito po ay revelation ng Panginoon kay Habakkuk. Pero what is it for us today? Di ba? Ano naman para sa atin to? Ano naman ang ibig sabihin nito sa atin? Church, isa lang ibig sabihin nito sa atin for us today. This is a command for us to wait trustfully. It may seem to be delayed to you, but it will happen. Sabi ko nga po sa inyo, if it's God's will para sa iyo, mangyayari yan. Sa yung promise ng Lord, in your times of trial, you can count on His promises. Pag sinabi niya. Sabi niya, I will not lie. Tingnan nyo. When God says that He is your refuge and strength, a very present help in times of trouble, He will be. When He says, Lo, I am with you always, even to the end of the age, He will be. Kasi He will never lie. When God says, no one will snatch you out of my hand, well, church, they will not. When God says, all things work together for good, and no weapon formed against you shall prosper, surely they will not prosper. And all things work together for good to those who love the Lord. So, all of God's promises are true. The Bible says it is impossible for God to lie. Hindi magsisinungaling ang Diyos sa atin. Nga lang talaga, meron talagang requirement of waiting. Waiting talaga. Kaya talagang meron talaga tayong patience issue. Kaya dapat talaga, we put our trust in His promises. Trust until the end. At church, sabi ko nga po sa inyo kanina, maybe you're in a difficult spot today. But trust God. Yun ang sabi niya eh. Kaya sabi ng Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart. And do not lean on your own understanding in all your ways. Acknowledge Him, and He will direct your path into success. Ulitin ko po, yung Habakkuk 2:3, there will come a time when your tears will fall, not because of your troubles, but because God has answered your prayers. Hallelujah. Amen ba yun? Amen ba yun? Hallelujah. Lord, ito yung iniintay kong pag-iyak. Ayan, di ba? Ito ba yung iniintay mong pag-iyak? Kung talagang naiyak ka, Lord, ang galing mo talaga, yung perfect timing mo talaga, Panginoon. Kasi maaring siguro, kaya hindi niya ibinigay noon, kasi alam niya, hindi pa hinog eh. Di ba? Alam niya, baka, imbis na makabuti ito sa atin, baka makasama lang eh. Kaya niya hindi niya binigay noon. Habakkuk 2:3 reminds us of God's commandment to wait
Wait. Kaya pala sinasanay tayo ng mga anak natin. Mami, Daddy, wait lang. Wait lang. Di ba? Di ba? Yung mga anak natin, no? Anak, saan ka na? Punta ka dito. Wait lang. Yung pala, training pala sa atin yun, mga mami. Daddy, ganun din sa inyo mga anak, ha? Training pala yung wait lang na yan. Di ba? Kaya it's a command from God to wait. God specifically commands us to wait. We see this all over the Scripture. Pag binasa mo ang Bible, talagang commandment talaga ng Panginoon sa atin, no? Wait ka lang kasi God knows best. He knows what's best for us. Hindi naman tayo papahamak ng Panginoon eh. At saka hindi siya mangangako na hindi niya tutuparin. Amen? Kaya pala, in Isaiah chapter 40, verse 28 to 31, sabi dito, those who wait on the Lord will renew their strength. Di ba? And mount up with wings like eagles, run and not grow weary, and walk and not be faint. So, another translation po dito sa word na to is, yung Isaiah 40 verse 28 is, wait trustfully. Hindi lamang tayo kailangan nag-aantay, nagtitiwala tayo na may kumpiyansa doon sa inaantay natin. So, kumusta po kayo? Marami pa ba kayong mga waiting list? Amen, Lord, pwede ba pakibilis-bilisan mo naman? Di ba? Lord, tulungan na kita. Kaya talagang church importante talaga yung sabi ni Jacob, I know my shepherd. He shepherded me all the days of my life, even until now. Ganon din ba kayo? Alam nyo ba na ang Panginoon talaga ginaguide, nililid, pinoprotektahan, pinoprovide niya tayo, di ba? Maaring siguro yung mga bagay na hindi mo gusto, pero all things work together for good. So, wait trustfully. This passage reminds us that we should wait in faith. Di ba? So, mag-pray tayo ng patience. Di ba? Pray tayo ng patience that God would help us to wait and wait trustfully. At do not be anxious. Kaya pala itong Philippians 4:6 ang sabi dito, talagang do not be anxious about anything. But in everything, pray. Pray. Tulungan talaga tayo ng Panginoon, especially doon sa process ng waiting. Ang hirap, alam niyo po, while preaching this, alam ko, by myself, na it's easier to say kaysa gawin. Kasi mainipin na talaga tayo. Ngayon lang, gusto mo na, mag-end na tayo ng prayer. Naiinip ka na. Diba? Sabi nga sa mga, yung iba, tulog. Sabi, pastor, biblical naman, diba? Yung disciple natutulog nung dumating si Jesus. Kung ano-anong dahilan talaga, daming mga excuses, no? Pero church, wait. Hintayin mo na i-accomplish ng Lord yung pangako niya sa'yo. And not just wait. Wait trustfully. Amen? So, it gives us the encouragement na even if it's slow. Kasi yun ang naiisip natin, Lord, ang tagal naman. Tama? Ang tagal naman, Lord. Alam ko, marami dito talaga na talagang, balikan mo yung prayers mo. Diba? Gaano karami doon yung waiting list mo? Gaano karami doon? Pero, sabi ko sa inyo, bili kayo ng highlighter. I-highlight mo din yung mga sinagot ng Lord. Makikita mo, napakabuti ng Panginoon. Napakabuti ng Panginoon. Kaya nga, meron nga minsan, parang napag-usapan, joke lang, di ba? Sabi ganun, kasi kung kailan sila tumagal na mag-asawa, para siyang may pagsisisi na. Pero, sabi ko nga, balikan mo kapatid, di ba pinag-pray mo yan? Ikaw pa nga unang nag-text Di ba? Napakabuti ng Panginoon, pinag-pray mo yan, ibinigay ng Lord. Nga lang, in the process, syempre, sabi ng Lord, sige, ibibigay ko yung prayer mo. Okay, bibigay ko yung prayer mo, pero yung proseso, sagot mo. Ano yung process? Faith, trust, di ba? Yan yung mga process. Prayer, yan yung process . So, church, when it seems slow, we can wait
and rest trustfully in God. Kasi sabi nga, He who made the promise is faithful. It will surely come. It will surely come to pass. Meron tayong prayer. Wow, purihin ang Panginoon. Kailan ako nag-start mag-pray? Kailan nag-start ng prayer itong church na to? Alam nyo ba na magsisimula na tayo ng church sa Batangas? By first week ng July, mag-groundbreaking na tayo. Wow. How much time we spent praying for that? Pero sabi ng Lord, wait lang. It will surely come. Wow. Purihin ang Panginoon. Salamat po sa inyo, sa mga prayers ninyo, sa mga support ninyo. Ma-enjoy nyo yun kasi tabi ng beach yun. Kaya pag napunta kayo ng San Juan, Batangas, dali nyo yung pang beach ninyo. Yan. It's a church, at the same time, a retreat center. Sa Panginoon, lahat ng praises and glory. Sa Kanya talaga lahat. Amen. Pero tagal natin pinag-pray, di ba? Meron talagang God's perfect timing. Lahat is smooth, peaceful. Ang galing. May mga taong pinadala ang Panginoon para tulungan tayo sa process. Bakit hindi noon? Bakit ngayon? Kasi ito yung timing ng Panginoon. Amen? Inihanda ng Lord yung inyong mga bank account. Kasi kayo magpapagawa ng church doon. Amen? Amen? Sinabi mo ba sa sarili mo na, Lord, use me. Kaya pagka kinausap ka ng Panginoon, sige, sagot mo yung pagpapatayo ng CR doon. Sagot mo yan. Bahala na si Lord sa inyo. Amen? So, pero church, kaya nga sabi ko, kasi ngayon, iiyak ka. Hindi na dahil sa problema mo. Gusto mo yon? Iiyak ka dahil sinagutan ng Lord ang prayers mo. Kaya when the Lord answered that prayer, Lord, talagang thank you, Lord, salamat po sa'yo. Talagang lahat talaga, ikaw ang dahilan. Amen. Wow, grabe. So, we may not always understand yung reason ng Lord for delaying answers to our prayers. Di ba? Ganon tayo, nagtatanong tayo, Lord, bakit? Hindi natin lahat maintindihan bakit delayed yung answer ng prayer natin. But He's always working for our good. Kadalasan hindi lang natin makita. Di ba? Sabi nga, meron din akong isang pastor na narinig, sabi niya, the pastor's wife, sabi niya, buti na lang, meron ding delayed sa mga answered prayers ko. Kasi alam mo ba na nakapito akong prayer bago ko siya napang-asawa? Ibig sabihin, 7 ang pinag-pray niya, yung pala yung 6, hindi kalooban ng Panginoon. Di ba? Paano kung ibinigay ng Panginoon sa iyo yung trabaho na hindi kalooban ng Panginoon? Marahil siguro ngayon nagsisisi ka na. Tama? So, church, all things work together for good to those who love the Lord and called according to His purpose. Tandaan mo in your heart na lahat ng nangyayari sa iyo, if you fully surrender yourself to God, of course, sa Kanyang mga anak, lahat ng nangyayari sa iyo, may kinalaman niyan para sa ikabubuti mo. Ay ganun ang pagkilos ng Panginoon sa buhay natin. Amen? So, the vision awaits its time. Diba? The vision awaits its time. God's word, however, assures us that the vision, yung promise ng Panginoon sa'yo, yung mga prayers mo, church, it will not be in vain. Di ba? Hindi masasayang yun. Basta alam naman natin, sabi ko nga, basta alam natin, lahat yan ay alam mo na kalooban ng Panginoon sa iyo yan, it will not delay. If it's slow, nakala mo mabagal, pero in its appointed time, mangyayari at mangyayari. Ang personal experience ko, ang tagal 7 years. Akala ko nga nakalimutan na ni Lord eh. Ikaw nga, limot ko na. Ako nga, limot ko na eh. Pero biglang sinagot na, in that moment, naalala mo, pinag-pray ko to Diba? Kasi when it was new, pray ka ng pray. Kasi umabot siguro, 1 taon mong pinagpipray, parang wala. And then, here comes the word. Dumating yung word ng Lord sa'yo. Diba? Yung sinasabi ko, meron ka ng sustaining word. Ang sabi ng Lord sa'yo, even if it seems slow, sabi ng Lord sa'yo, di ba? Sabi ng Lord sa akin, kahit nga tingin mo mabagal, but it will surely
come. Wow. So sabi ko nga, this passage, it reminds us na talagang ang Panginoon faithful eh. Meron talagang tinatawag na perfect timing, mga kapatid. Meron talaga. Just trust Him. So, the key takeaway dito sa message na to is we need to trust God's timing. Sometimes we feel impatient doon sa promise, doon sa kasagutan ng Panginoon, may seem to be delayed. Diba? But this verse tells us to hold fast to our faith. To remain confident that God is at work. Working kasi ang Lord eh. The work is in progress. Church, sabi ko sa inyo kanina, ano yung mga waiting list mo? Don't worry kasi God is working. The work is at progress. Do you believe? Do you believe na yung prayer mo ay nakarating sa puso ng Panginoon? Do you believe na sinagot ng Panginoon yung prayer mo? But you have to wait trustfully. Be confident. Remain steadfast. Diba? Kasi yung timing ng Lord is always perfect. It's always important to remember na, sabi ko nga po sa inyo, we are not just passively waiting. Yung, okay, sabi ni Pastor, wait daw. Hindi po ako nagsabi nun, ha? Si Lord ang nagsabi sa atin, it's a command. When you read your Bible, mababasa mo from one place to other places, di ba, sa scripture, na wait. Pero hindi lang wait passively, yung nag-wait ka lang. Wala ka nang ginawa. Di ba? Continue praying, trusting the Lord, have faith, tapos nandiyan na, maririnig mo na in your heart, nandiyan na yung instruction ng Lord sa'yo, this is what you need to do. Tama ba? Alam ko nangyayari sa inyo yun eh. Because you have the Holy Spirit in you. Di ba? Nandiyan yung Holy Spirit na nag-guide, nagli-lead sa atin. So this waiting is not a time of idleness. Pag sinabi natin idleness, yung passively waiting lang, wala lang, sige maghintay lang. Kaya ka naiinip. Why not worship while waiting? Why not pray while waiting? Diba? Trust with confidence. Faith. Yun talaga yung gagawin natin. Pero alam nyo ba na, sabi ko sa inyo, waiting is not a time of idleness, but a time of growth. Yun pala yun, during the process of waiting, ito rin yung ginagamit ng Lord para tayo ay lumago. Napakaraming revelation while waiting. But basta you keep on trusting the Lord while waiting. Ang daming i-reveal sa'yo. Ang daming niyang inaayos. It's a time of growth and a time of learning to trust in God's sovereignty. Kaya, church, this is an invitation. Kasi, marahil lahat tayo, o iba lang siguro, some of us would admit today na ito na yung time na kailangan natin to seek the Lord. Seek God. Seek God while waiting. Continue seek the Lord. Yan yung ginagamit niya na time for growth. Sino dito yung totoo? Pastor, totoo yung sinasabi mo. Kasi, hala mo, during while waiting, doon ako lumago. Lumago yung pananampalataya, lumago yung pagtitiwala, di ba? Lumago yung patience, lumago yung trust. Kaya hindi siya vain. Hindi masasayang yung paghihintay natin. Amen? Pero dapat tama yung puso sa pag-aantay. Kasi pag hindi tama yung puso, maiinip yan. Pag nainip, magtatampo. Pag nagtampo, lalayo. Pag lumayo, ayun na, sira na. Do you agree? So, waiting is not an idleness time. It's time for growth, development talaga, no? Pero hindi madali. Pero, we can do all things pagkasama natin ng Panginoong Jesucristo. Siya yung nagsusustain, siya yung nagbibigay ng kalakasan, siya talaga yung anak. Kaya mo yan. Di ko kaya. Naalala ko tuloy, hindi ko kaya. Yung kanta ni April Boy na di ko kaya. Hindi. Sa Kristiyano, kaya ko yan. Sabi mo sa katabi mo, kaya ko yan. Amen?
Kasi kanta ni April Ball, di ko kaya eh. Di ko kayang tanggapin. Waiting patiently on God. Church, alam niyo ang pag-aantay can be a challenging yet rewarding process. Kasi nga, may mangyayari. Maniwala ka, pag kumilos ang Diyos sa buhay mo, sigurado may mangyayari. Amen? May mangyayari. It's a rewarding process. Okay, so the most popular verse related to joy in the morning is Psalms 30. Diba? Sabi, weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Wow! Weeping talagang umiyak ka. Pero time will come, yung kalungkutan, mapapalitan ng kaligayahan. Kasi, alam niyo ba itong passage na to? As one interpretation, sinasabi dito pala na yung suffering, temporary lang. O, gusto niyo yon? Gusto niyo yon? Na ang problema, hindi naman talaga magtatagal. Ha? Buti na lang. Hoy, tandaan nyo, pag ang problema, tumagal na ng napakatagal, ay nako, curse na yan. Amen? Pero buti na lang, nandyan ang Panginoon. Lilipas din talaga lahat. Church, tell me, ikaw, ano ang pinakamatinding problema pinagdaanan mo? Sige, tell me. Pero, natapos din, di ba? Lumipas din, di ba? So, yung weeping, hindi magtatagal kasi papalitan niya ng Lord ng joy. Amen? Hindi talaga, problema hindi permanente kasi binigyan tayo ng victory talaga ng Panginoon. Kaya, yung sabi, there will be sunshine after the rain. Yan, di ba? Yan ang lagi natin sinasabi. Pero, nag-manifesting ba? Parang ano daw yan eh, parang yung mga nanay na nagle-labor, di ba? Mga nanay, syempre, mas naintindihan nyo itong sinasabi ko. Ako, tsuri lang to. Pero, sabi ng mga nanay, grabe daw yung difficulties o yung pain na nararamdaman pag nagle-labor. Ganun daw yun, ganun daw. Pero, sabi nga nila, pagka matindi daw yung pain, sino dito yung matindi na yung pain? Sino? Nasa difficult spot ka ba today? Ang grabe, napakatindi na ng pain. Ang sakit, Lord. Umiiyak ka na nga eh. Di ba? Napakatindi na ng pain. Pero alam niyo ba, yung metaphor nito, yung mga nagle-labor na nanay, after ng pain, kaya pala tumitindi na yung pain, konting iri na lang, lalabas na yung promise. Tama? Lalabas na yung baby. Paglabas ng baby, may pain pa. Joy na. Di ba? Hawak mo na yung promise. Kaya kung may matindi kang pain this moment, konting iri na lang. Amen. Konti na lang. Parating na. Amen. Kaya sabi nga natin, maiba lang ako, sabi natin, kaya yung mga baby na yan talaga, promise yan. Blessing. Nga lang nung lumalaki na. Nung lumalaki na, nung lumalaki na yung mga anak, hindi na makapag-church. Pag-church, hindi na maka-attend ng mga gawain sa Panginoon. Ngayon, tingin doon sa promise, doon sa baby, salot na. Hindi na ako makapag-church dahil dito sa mga to eh. So, hindi. Babalikan nyo lagi. Children are a reward from the Lord. Blessing yan, regalo yan. Hindi sila salot ha, mga nanay, tatay. Ulitin ko, bago ko natin iwanan to. Pagpatindi ng patindi yung pain, malapit nang ipanganak yung pangako. Amen? Wow. Kaya sabi sa Habakkuk chapter 2 verse 3, manifesting ito. Dadating ang panahon, iiyak ka hindi na dahil sa problema mo. Iiyak ka dahil sinagot na ng Diyos ang panalangin mo. Wow, Lord. I receive, Lord. Amen. So, this is
a message to trust that God will answer prayers. And the tears you may cry will not be because of ongoing troubles, but from the joy of God's blessings. So itong sermon na to today, itong passage na binasa natin, encourages us to persevere. Persevere and shift yung perspective from seeing hardship as the cause of tears. Talaga naman. Pero yung shift of perspective to seeing answered prayers as the blessing. Amen? So, sino dito ngayong umaga, kiniklaim niya na, Lord, gusto kong umiyak. Pero gusto ko, sa susunod na pag-iyak ko, ang sasabihin ko na lang, Lord, salamat.